Dating Pangulong Rodrigo Duterte, bumababa yung kanyang bumababa yung kanyang ranggo. O yung posisyon niya sa senatorial, mga kababayan, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bumababa po. Nung isang beses na chinek natin 'to, mga isang linggo makaraan, pang number 3 po. Ngayon po, mga kababayan, pang-5 na po si dating Pangulong Duterte. At 'di ba nga po tatlo 'yan, sabi ni VP Sara. Pulong Duterte, Baste Duterte, Rodrigo Duterte, lahat sa Senado. Hmm. Wala po yung dalawa, mga kababayan. Hindi pa din po nakakaakyat, mga kababayan, sa top 12 ng mga senador po. Unang-una diyan, ayan, si Axis Party List Representative Erwin Tulfo. Matatag yung una. Number 2, Tito Soto. Number 3, Pia Cayetano. Number 4, nandito pala si Ben Tulfo. Tatakbo din ba ito bilang senador? No, number 4 si Ben Tulfo. Malakas din. Naungusan ni Ben Tulfo ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, mga kababayan, pang-5 na. Kaso ho, mga bossing, kung totoo yung ipinapakita nilang video at hindi gawa-gawa yun, no? Parang makalakad nga lang po, hindi na kaya ng dating Pangulo, mga kababayan. Tapos sa Senado pa, paano yan? Akayan kayo araw-araw sa loob ng Senado. Pang-7, si Amy Duterte. Amy Marcos pala, re-electionist. Pang-8, Senator, dating senador na, Manny Pacquiao. Pang-9, Ping Lacson. Si Yorme nandito, si Cois. Pang-10, pang-11, umangat si Bato de la Rosa, pero yung magkapatid, wala pa din. Paano yan? Ipinapangampanya pa naman po ng mga vlogger ng mga DDS, yung dalawa. 3D daw po. 3D, malakas. Duterte, Duterte, Duterte. Isa pa lang yung nakapasok dito at yung kay dating Pangulong Duterte, hindi na tayo magtataka dyan, mga kababayan. At pang number 12, si Bong Revilla. 11, normally kapag 11 and 12, medyo may laglagan pa. Anyway, mga survey pa lang naman po yan, mga kababayan. Pero, kung ikaw umaasa doon sa Duterte, Duterte, Duterte na tatlo, si Bongo nandito pala. Hindi ko nakita si Bongo. Pang number 6 pala si Bongo. Baka magreklamo ito. Mark, number 6 ako. Bakit hindi mo sinabi yung pangalan ko? Kung ikaw, isa doon sa umaasa ng mga DDS na 3 Duterte ang papasok sa Senado, malungkot na balita ito para sa inyo. Ano ho? At talagang umaasa kayo doon? Etong pagbasa pa lang po, mga kababayan, etong paglabas pa lang po ng mga survey na yan, malamang sa alamang po, yung 2 Duterte, mawawalan na po ng pag-asa yun. Ano po? Yung 2 Duterte, mawawalan ng pag-asa yun. Yung testing the water nila, mga kababayan, at tapos eto yung makikita nila, palagay ko hindi na po tutuloy yung mga yan. Gusto lang po niyan mapag-usapan sila. Gusto lang po niyan, kailangan sikat tayo ulit. Malapit na ang eleksyon. Di ho ba? Ang problema nga lang ho dito, mga kababayan, yung ilan dito, Bongo, Duterte, De La Rosa, halos hindi po gumagalang to sa Kongreso. Pinapatawag sila, hindi po sila pumupunta Di ho ba? Tas senador. Paano kung gawin sa kanila ho yan, mga kababayan? Gagalit sila. Yun ang nakapagtataka dito. Takbo ng takbo sa senador, takbo ng takbo sa Kongreso, pero sila po mismo, mga kababayan, wala, hindi nirerespeto. Hindi nirerespeto yung nasa Kongreso pag pinatawag sila. Wala po, mga bossing. Mawawala na sa 12 Magic si Digong soon. No to go, Bato, Amy, Digong. Yan naman po, mga kababayan. Kumbaga, kung sino lang po yung naririnig pa lang nila ngayon na may posibilidad na tumakbo bilang senador. Pero pag naglabasan po, mabubuting tao, yung talagang may mga utak, ba't wala dito si Willie Ong?
Si Willie Ong po na isang doktor, 'di ba ano din 'yun, mukhang naririnig ko, tatakbo din bilang senador. Bato de la Rosa, mukhang malabo 'yan. Ano po, mukhang malabo 'yan. Anyway, binalita lang po natin kung ano po ang lagayan, kung ano po ang posisyon nila sa mga survey ngayong ngayon pong senatorial, mga kababayan.